Kamusta na nga po mga master at matapos ang mahaba-habang panahon ng pamamahinga mula sa aking trabaho at iba pang mga bagay ay muli tayong nagbabalik sa panibagong video ng Black Clover upang talakayin ang kalalabas lamang ng manga chapter nito at ito ang chapter 374 ng naturang manga na pinamagatang Demon God. Pero bago po tayo tuluyang mag-umpisa ay nais ko munang i-shoutout etong si Mr. Arnel Feliciano. So shoutout Pogi. Gayon din para sa aking mga estudyante na lumaban sa nakaraang district meet ng Kalintaan. So congratulations nga pala sa mga nanalong boksingero ng Malpalo National High School. So proud coach dito. So without any further ado ay atin na ngang umpisahan ang naturang kwento. Nag-umpisa nga ang chapter 374 ng Black Clover kung saan ay ipinakita sa atin ang pagdating nitong sina Vice Captain Nak at ang nakababatang kapatid ni Yami na si Ichika. Gayon din ay agarang nakilala nitong si Morgan ang kanyang kakambal sa kanyang pagdating. Nataliwas naman ang naging reaksyon nitong kanyang kakambal na masilayang muli na ito ay nabuhay. Samantalang etong si Ichika ay napuna ang kanyang kuyang pabagsak na salapag sa mga oras na iyon kung kaya't ito ang agarang pumukaw sa kanyang atensyon. Gayon din ay naroroon pa ang isang clone nitong si Lucius na isinaad na marahil ay magbibigay sa kanila ng problema ang baluti ng anti-magic na nasa katawan nitong si Vice Captain Nak. Habang saad naman ng paladin na si Morgan na bilang dating kasapi ng Grader ay kanila silang magkasamang papaslangin. Bagyang nangamba naman etong maingat na busy kapitan ng Black Bull sa eksenang nasa kanilang harapan. Kaya't etong apat na kanyang demonyo ay agaran niyang inutusan na kumilos at kapwa ginamit ang kanyang skill na Mana Zone Dark Prison Hunting Ground patungo sa dalawa nilang kalaban. Do'y malakas nga rin kasabay na nagbigay ng kautusan etong nasabing busy kapitan na siya na muna ang bahala dito sa dalawa habang etong si Ichika naman ang gumawa ng paraan upang matulungan etong marahil ay nag-aagaw buhay ng si Yami na kapwa nga sa mga oras ding iyon ay tila ba naghahalusinate na at nakikita etong kanyang nakababatang kapatid. Subalit kanyang napagtanto nung kanyang madama ang kinito at marinig ang kanyang boses na totoong naroroon talaga etong si Ichika sa kanyang harapan. Agad nga niyang tinanong etong kanyang nag-aalalang kapatid kung ano ang ginagawa nito sa karian ng Clover Kingdom na agad naman niyang inilahad na dahil nga daw ito sa tulong ng Mahika ni Finral na matagumpay na natukoy etong si Asta nung napadpad ito sa Land of the Sun na siyang naging susi upang magawa nilang marating ang nasabing karian. Natatawa naman etong si Yami buhat sa muli niyang makitang buhay pa ang kanyang kapatid na sa ngayon nga ay walang anumang sinayang na sandali at mabilis na ipinahayag ang kanyang paghingi ng tawad sa lahat ng mga nangyari. Kaniya na nga raw natuklasan ang buong katotohanan na tanging pinatay lamang nitong kanyang kuya ang kanilang ama matapos na ito ay tuluyang mabaliw habang ang totoong pumaslang sa kanilang buong angkan ay walang iba kundi siya. Matapos na gamitin ang pinagbabawal na tableta na nagresulta nga upang itong kanyang kuya ang umako sa nasabing responsibilidad at nagpa siyang umalis sa kanilang bansa. Wala nga raw siyang kamalay-malay na isang malaking kasinungalingan ang kanyang pinaniniwalaan buong buhay, kung kaya't taos-puso siyang humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang kuya. Ngunit ayon naman dito kay Yami ay hindi na niya kinakailangan pang sabihin at gawin ang mga naturang bagay, sapagkat siya mismo ang nagpasya at humingi ng tulong para dito sa kanyang kaibigang si Ryu na gawin ang nasabing pagpapasya, na ipinakita nga ang nakaraan noong huling beses na silang dalawa ay nagpaalam sa isa't isa upang panatilihing lihim ang lahat ng nangyari para sa kapakanan ng nakababata niyang kapatid at siya ang ituring nitong kriminal. Gayon din ay nagbigay nga itong si Yami ng isang pangako na balang araw kapag tuluyan na naging isang shogun etong si Ryu ay muli siyang dadalaw sa kanilang lupain na malugod namang inasahan ng kanyang tapat na kaibigan mga master. Nagpasalamat nga siya sa kanyang kaibigan habang napagtanto naman nitong kanyang nakababatang kapatid na ang mga pinsalang natamo ng kanyang kuya sa kanyang katawan ay labis ng malala. Kung kaya't inilabas niya ang isang sisidlan na ipinabibigay sa kanya di umano nitong si Ryu. Ngunit nung kanyang binuksan ito ay kanyang napagtanto na isa pala itong Oni Pill o isang Demon Soul Pill na siyang naging rason upang mawalan ng kontrol ng tuluyan ang kanyang katawan at isipan sa nakaraan. Kung kaya't labis itong nangangamba sa klase ng pagpapasya na nais isagawa nitong kanilang shogun. Ngunit natawa naman etong kanyang kuya sapagkat tila daw ba alam na nitong kanyang kaibigan na sa tingin nito ay kaya niyang kontrolin at gamitin ang nasabing klase ng tableta. Kung kaya't hindi na ito nag-alinlangan pa na ilagay sa kanyang bibig at kasabay na lunukin. Habang etong si Ichika
ay patuloy na nangangamba sa kung ano nga raw ba ang susunod na mangyayari sa isinagawa nitong si Yami. Sa mga oras ding iyon ay tila ba napagtanto nitong nasabing kapitan ng Black Bull na hindi katulad ng naging payag ng kanyang ama sa nakaraan ay hindi gumagana sa ganong klaseng pamamaraan etong nasabing tableta na pinapataas ang pagnanais ng pagkahayop nilang pumatay habang nawawala sa katinuan. Walang araw sa kanilang buong angkan ang nakagagawang kontrolin ang ganong klase ng kapangyarihan. Ngunit naiiba at espesyal etong si Yami habang napagtanto din itong kanyang nakababatang kapatid na ang ki o yoryoku ng kanyang kuya ay tila ba mas lalo pang lumalakas, gayon din ang kanyang kapangyarihan habang siya ay dumadaan sa isang panibagong transformasyon. Ngunit ang kanilang maigsing pag-uusap ay tila ba nais kaagad putulin nitong clone ni Lucius at nagnanais talagang silang dalawa ay tuluyang paslangin. Agad namang naiwasan nitong si Ichika ang unang pag-atake na pinakawalan nito patungo sa kanilang lokasyon, subalit nahuli nga ang kanyang reaksyon sa muli nitong pagkilos habang nakangiti na nga etong clone ni Lucius na nagpapaalam na para siya ay paslangin. Ngunit sakto naman doon ay nakabawi na ng lakas etong si Yami kung saan ay muli nga nitong hinawakan ang kanyang ulo na katulad sa nakaraan habang isinaad na noon ay tanging kaya lamang niyang gawin ay ang akuin ang pagkakasala ng kaniyang kapatid, ngunit iba na nga raw sa ngayon. Habang makikitang tila ba naging isa na ring demonyo etong si Yami. At sa pamamagitan nga lamang ng isang wasiwas ng kanyang espada ay agarang di na nga ito nakaganti pa at tuluyan ng nagapi etong clone ng dating Wizard King. Nakangiti ngang isinaad nitong kapitan ng Black Bull na ngayon nga raw ay kaniyang poprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Ichika na hindi nga makapaniwala sa panibagong lakas na ipinapamalas ng kaniyang kuya. At doon nga po pansamantalang nagtatapos ang chapter 374 ng naturang manga series. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!